Kamusta? Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plans for us. Welcome to JBMSIM. Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na magkasama-sama po tayong muli na magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Bago po ang lahat, basahin po natin ang awit 29, 1-2, 29, 1-2. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal, ang kanyang ngalan. Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatan. Purihin nga ang pagkabasa ng kanyang salita. Nais ng Diyos na purihin natin siya, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kapangyarihan, at ang pag-ibig niya na hindi nagsasawa sa atin. Sabi nga, di dapat mangamba, di dapat matakot, sapagkat tapat ang kanyang mga pangako, hindi po ba? Higit siyang mas malaki kaysa sa ating mga pinagdadaanan.
natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos.
Halika na, magtiwala sa Kanya. Yes, Lord God, patuloy po kami nga awit sa iyo ngayong umaga nito, Lord. Yes, Lord. Bawat nanonood, Lord God, bawat nakakasama po namin, Lord God, sa pagpupuri po sa iyo, Lord God. Hawakan niyo po kami, Lord God. Ang inyong pong banal na kamay. And let your hands move unto us, Lord God. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong malahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Minsan pa ang nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo pagkas ang pag-asa. Sa piling mo kalakay umaapaw. Sa piling mo, O Diyos, sa piling mo. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko.
Basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. O Panginoon, maraming salamat Lord God sa pag-ibig mo noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbago Lord God, hindi ka nagkulang sa bawat isa po sa amin Lord God. Lord, magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God. At magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning. Praise the Lord. At magandang umaga rin po sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon dahil po tayo po ay nandito muli at nagpasalamat sa Panginoon, nag-worship sa Panginoon. At naniniwala po ako, nakaabot po yung ating pag-worship sa Diyos. Naniniwala po ako na dininig po ng Panginoon ang ating pagsamba, ang pag-awit natin sa Panginoon. At naniniwala po ako, isa po yung paraan na para po mabigyan po natin ng kapurihan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, kumakalat na naman yung COVID. Sa Pilipinas, number 1 na naman ang Pilipinas na merong COVID na kung saan ay sa buong Asia, number 1 ang Pilipinas. Kaya medyo nakita rin natin yung Brazil, 2 million ang affected. At dito sa Canada, lumalala rin ang COVID. Kaya talagang niniwala ko malapit nang dumating ang Lord. Amen. Praise the Lord. At sa iba-ibang pundako ng mundo ay dumadami na po uli yung COVID. At alam niyo po, pumunta kami sa Edmonton nung isang araw. At dahil nagpa-check up, may medical po si mama baby. At nung pumunta po kami sa Edmonton, nakita po namin lahat nakamask. So, nagmask din kami. Nung inalis ko yung mask ko, hinuli ako ng pulis. Oh. Hinuli ako ng pulis. Sabi, inalis ko kasi gano'n, hinuli ako ng pulis. Sabi, bawal daw yung mga cute dito sa Edmonton. The joke lang po yun. Gusto ko lang, happy day, di ba? Sabi natin, it's a happy day. This is a glorious day. Amen? Amen. This is a glorious day na binigay sa atin ng Diyos. Pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya, we need to be happy, right? Because the Lord is here in our midst. Amen. Naniniwala ko nandyan din ang Panginoon sa inyong bahay.
Naniniwala rin po ako na kasama po natin ang Diyos. He is omnipotent God. Omniscient God. Yun talaga. We are living in this world, an imperfect world. Tama po ba yun? Na kung saan ay hindi na talaga ito normal. Talaga, hindi, itong mundo pasama na ng pasama. At alam niyo po ba, napakaganda ng plano po ng Diyos sa mundo. Ang plano po ng Diyos sa mundo ay makita lang ang kanyang creation ng mga tao. Mapapurihan siya, masamba siya. Pero sa pamamagitan ni Eva at Adan, ano nangyari? Natukso sila. Natukso sila ni Satanas. Kaya ano nangyari? Bumigay silang dalawa. Nag-umpisa po ang balitang COVID, ang daming nananalangin. Grabe. Makikita natin sa Google, millions of, makikita natin yung word na prayer. Ang dami na nakalagay sa Google. Yun ang maraming word nung araw na yun, nung mga panahon yun. Ngayon na naman, bakit bumabalik ang COVID? Di ba? Bakit kaya bumabalik? Dati, ang daming nananalangin. Makikita mo, bawat sa Facebook, ang daming online na nananalangin, ang daming gawain. Nung nawala yung COVID ng konti, ano nangyari? Wala na panalangin. Nawala na yung panalangin. Hanggang, eto na naman, ibinigay na naman ng Lord. Dumami na naman yung COVID. Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa bawat tao. Sa bawat tao po ang may sinasabi ang Panginoon sa kanyang salita, na kung saan ay, sabi po doon sa 2 Chronicles 7:14, sabi po dito, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and you will forgive their sin and will heal their land. Tingnan po natin yung mga kapatid, mga anak, mga magulang. Isipin po natin itong salitang ito. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Ano po sinasabi sa atin dito mga kapatid? Gusto ng Panginoon sa bawat tao, sa bawat pamilya, ay magpakumbaba. Ay manalangin. Hanapin ang Diyos. Kaya nga bumabalik yung COVID eh. Di ba? Noong una, nagkaroon ng COVID, ang daming nananalangin. Nawala yung COVID, lumabas na uli sila. Nawala na yung panalangin, nawala na naman sa kanila yung salita ng Diyos. So, bakit pinahihintulot ng Panginoon ito? Bakit ipinahihintulot ng Panginoon na magkaroon uli ng COVID? Ang sabi ng Panginoon, ngunit, eto sabi dito, ngunit kung ang bayang ito ay nagtatagal ang aking karangalan, ay magpakumbaba. Hello? Nagpapakumbaba po ba tayo sa Panginoon? Manalangin, hanapin ang Diyos, talikuran ang kanilang kasalanan. Alam niyo po, balita ko lang po kanina, doon po sa gobyerno, kinukurakot pa nila yung pera ng bayan. Ano ba naman yan? Diba? Pandemic na nga, nakuha pa nila ang mangurakot sa bansang Pilipinas. Kaya nga po, sabi dito, ang gusto ng Panginoon, ngunit kung ang bayang ito ay nagtatagal ng aking karangalan, ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako. Hindi, ang hinahanap pa rin yung pera eh. Hindi mo naman madadala yan. Talikuran ang kanilang kasalanan. Pakinggan ng Panginoon. Sa panahon pong ito na mas pinapahalagahan pa nila ang mga bagay dito sa mundo. Sabi nga, do not conform to this world, but be transformed by renewing of your mind. Amen? Amen. Dapat nare-renew yung ating mga mind, mga kapatid. Ayaw sumunod. Ito na nga yung sinasabi ng Diyos eh. Manalangin ka, magpakumbaba ka.
Patatawarin kita. Ibibigay ko sa iyo lahat. Sabi ng Panginoon. Hindi. Disobedience pa rin sa Word of God. Paano na yun? Diba? Kaya marami, anong nangyayari ngayon? Talagang dumadami palalo yung case. Ito nga yung second wave na sinasabi nila. Alam niyo mga kapatid, kung noon pa lang, naniniwala ako sa salita ng Panginoon. Kung noon pa lang yung COVID, nagkaroon na, tapos ang mga tao ay lumapit talaga sa Panginoon ng buong puso, nanalangin, tinalikuran ng kasalanan, naniniwala ako wala ng second wave. Amen? Amen. Wala na. Kasi, talagang sa panahon ngayon, matindi na talaga ang ng mundo. Kaya, wala po yung pinagkaiba sa buhay ni Eva at Adan. Na kung saan, ito na yung sinasabi, huwag kang kumain ng prutas na yan, yung sa punong yan. Pero anong ginawa nila? Kumain pa rin. Ano nangyari? Naghirap sila. Imbis na kumakain lang doon sila sa lugar na yon na maayos, ano nangyari? Nagbungkal pa sila para sila'y magkaroon ng kita. Gusto pa ba natin yon mga kapatid? Gusto niyo pa po ba yon mga kapatid na mangyari sa inyo? Na kayo ay maghirap pa para lang magkaroon pa ng COVID para lang talagang lumapit sa Diyos? Magkaroon pa ng sakit para lalong lumapit sa Diyos? Yung pa ang gusto ng tao? Yeah? Ngayon pa lang, wala kang sakit, malakas ka, matindi ang pangangatawan mo, maayos ang pag-iisip mo, buhay ka pa, lumapit ka na sa Diyos. Amen. Huwag ka na magpatumpi, hanapin mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa 2 Chronicles 12, isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupang ito, magpadalaman ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayang ito ay hindi nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba pa rin. Magpakumbaba. Napakahalaga po sa Diyos na nagpapakumbaba ang tao. Amen? Ang gusto ng Diyos, we need to do something in our life na to be humble. Magpakumbaba. Ang naniniwala po, ang pagpakumbaba ay yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Pagpapakumbaba yun. Kasi salita ng Diyos yun na kailangan natin makinig. Manalangin. Hanapin ang mukha ng Panginoon. Hindi hanapin ang mundong ito. Kundi hanapin ang mukha muna ng Panginoon at talikuran ang maling gawain ng mga tao. Anong mangyayari ngayon kung may second wave? Anong resulta? Alam nyo, ito'y gawa ng tao Gawa ng tao to. Hindi ito gawa ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito inimbento ng Diyos ang COVID-19. Hindi, mga kapatid. Hindi po siya ang gumawa nito. Pero ito po yung resulta ng pagsalansang ng mga tao sa Panginoon. Hindi ang Diyos ang nag-design nito, mga anak. Pero isinama ito ng Diyos sa kanyang plano para maganap ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Itong COVID ito'y sinasama ng Diyos sa kanyang plano para matupad ang gusto ng Diyos sa panghinaharap. Amen. Amen? Amen. Tingnan po natin ito mga kapatid sa John 13:21. Bakit ko sinabi yon? Sabi po dito, pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Ito po yung
Ito po yung kwentong ito na nasa hapagkainan sila kasama ang Panginoong Hesus at ang labing dalawang alagad na kung saan ay sabi ng Panginoon, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Ano kaya yun? Kunyari, nandito, no? Ito yung ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Siguro sabi ni Julian, sino kaya yun? Sino kaya magkakanulo sa atin? Wala dito, Pastor, 10 lang. Ngayon, sino kaya? Parang ganito. Kasi sabi po sa John 13:26 to 27, ito po yun eh. Sinabi po dito, binasa po natin yung John 13:21, sabi, pagkakanulo ako ng isa sa inyo. Ito po sabi ng Panginoon sa John 13:26, nagtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Nagtinginan daw. Sino? Ha? Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya sinenyasan siya ni Simon Pedro. Parang ganito. Tanong mo nga sa kanya kung sino yan. Tanong mo nga kung anong ulam mamaya. Parang nga ganyan, ano? Ganun yung anong ulam? Pero ito, ang sinasabi po dito, tanong mo nga. John, sa Panginoon kung sino ang magkakanulo sa'yo. At ang sabi po dito, siya ay ang taong aabutan ko ng tinapay ng aking isinawsaw, sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo agad ang dapat mong gawin. Tindi, no? Sinabi pa ng Panginoong Hesus, gawin mo na ang iyong dapat gawin. Alam niyo mga kapatid, merong mga pangyayari sa buhay ng tao na ginagamit ng Diyos yon para matupad ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ay kung wala naman yun, parang hindi mapapako ang krus, hindi mababayaran ang ating mga kasalanan. Amen. Amen? Amen. Kaya ito rin COVID na ito'y ginagamit din, pinahihintulot ng Diyos para ang mga tao ay bumalik sa Diyos. Amen. Hello? Amen. Hallelujah! Ito yung sinasabi, pangit na pangyayari, pero ito'y ginagamit ng Diyos para ang mga tao manalangin, magkumbaba, para alisin ang mga kasalanan, hanapin ng Diyos. Alam niyo, hindi mawawala ang COVID. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ipinahihintulot niyan, lumapit kayo naman sa akin. Kaya nga, di ba? Kaya nawala ng trabaho, ang mga pamilya, nandun lang sa bahay. Ang gusto kasi ng Diyos, magmahalan ng pamilya eh. Gusto maging intact ang pagmamahal ng bawat pamilya. Hindi magkahiwa-hiwalay. Hindi magkaroon ng galit-galit. Ayun ang gusto ng Diyos. Kaya ipinahihintulot ng Diyos ang COVID upang sa ganon, manalangin ang mga tao. Eh ngayon, nawalan uli ng COVID nung mga nakaraang buwan. Anong nangyari? Labasan yan, nawala na sa pananalangin, nawala na sa pag-attend ng online, nawala na ang kanilang pagsaliksik sa mukha ng Panginoon. Kaya bumalik uli yung COVID. Kasi gusto ng Diyos, mapalapit ang lahat ng tao. Amen. Mapalapit lahat ng tao sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, ito pong COVID na ito, anong dulo ng COVID na ito? Tinanong nyo na ba sa inyong mga sarili? Ano bang layunin talaga? Ano bang purpose ng Panginoon? Bakit patuloy na nagaganap ang COVID? God is sovereign God. Makapangyarihan ng Panginoon. Naniniwala ko, God is in control. Still, God is in control sa buhay natin. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo doon?
God is in control sa buhay po natin. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Amen. Hallelujah. Gusto ko po makita niyo po ito na God is still in control sa buhay po natin, sa bawat sangkatauhan, sa bawat tao, sa lahat ng pangyayari. Kasi sabi po sa Gawa 7:26, sabi po dito, mula sa isang tao ay nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Sabi doon, no? Itinakda niya. Nakatakda na ang ano natin, ang buhay natin sa Panginoon. Hindi ang COVID ang nagtatakda ng buhay natin. Hindi ang COVID ang nagbibigay ng kung kailan tayo mamamatay. Kung tayo kukunin. Meron po akong nabalitaan. Ba't ko po nasabi ito? Ito nakatakda. Meron po akong nabalitaan na kausap ko po sa soldiers na kung saan yung church ay nandito. Alam niyo po, ang may COVID, yung mga binulugan ng yung church ng COVID yung lugar na yon. Yung makalit lang ang wala na case. Tingnan po natin yun na nakatakda na eh. Alam niyo ng Diyos. Kailangan natin mag-pray. Kailangan natin, we need to humble ourselves to God. Huwag kayong magmatigas. Amen? Magpaka-humble tayo sa Panginoon. Hallelujah. Yun po ang kailangan, mga kapatid. Alam ko po, ang doktor, ang mga frontliners, ay heroes din po. Amen. Pero naniniwala po ko, hindi po sila ang nagkokontrol ng mga may sakit. Hindi po sila, ang Diyos pa rin. Bakit ko po rin nasabi? Sa ospital, pag pumunta ka, yung iba namamatay, yung iba nabubuhay. Wala namang gamot na binigay, wala namang vaccine na binigay. Bakit nabubuhay? Bakit sila yung iba namamatay? Kasi nga, ang Diyos pa rin ang nagtatakda ng buhay natin. Dapat sa Diyos tayo. Amen. Amen? Magtiwala. Amen. Dapat sa Diyos tayo manalangin. Sa Diyos tayo magbigay ng hanapin natin ng Diyos. Hanapin natin si Lord. Kasi siyang may control ng buhay natin. Hindi tayo ang may control ng buhay natin. Amen ba yun? Kailangan po yun, mga kapatid, hindi tayo mahalaga sa bawat tao. Ilagay natin ang ating sarili sa Diyos. Ilagay natin, mga kapatid, hindi ipapahintulot ng Diyos na magkaroon tayo ng COVID kung tayo nagtitiwala, naghahumble tayo sa Panginoon. We need to seek His face at tumalikod po sa kasalanan. Hindi po hahayaan ng Lord yun. Hallelujah! Siya pa rin ang nagpapahintulot ng lahat. Kaya, sa bawat sa atin, dumepende tayo sa Diyos. Amen ba yun? Dumepende ka sa Diyos. Huwag sa COVID. Huwag sa tao. Dapat sa Kanya ka sumunod. Sa Kanya mo ilagay ang buhay mo. Bakit si Job, pinagmalaki ng Diyos? Alam mo ba si Diyos, sabi ng Panginoon, alam mo ba si Job? Sumusunod yan sa akin. Nananalangin yan. Umiiwas yan sa kasalanan. Anong sabi ni Satanas? Sabi po dun sa Job 1:10, inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat, inaalagaan ninyo siya at ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Tingnan po natin dito, mga kapatid, na kung saan ay inaalagaan, sabi po dito, inaalagaan ninyo. Mahalaga sa bawat isa sa atin na inaalagaan tayo ng Diyos. Para sa ganun, may nakabakod tayo.
may bakod tayo na hindi makakapag-penetrate ang COVID sa buhay natin. Amen. Kasi siya nagtatakda eh. Kung tayo balot ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, naniniwala ako, wala kang mas dyan, wala kang andyan, hindi ka pa rin kasi siya na nagpapahintulot eh. Ng lahat ng bagay, siya nga may control ng lahat eh. Naniniwala ba kayo doon? Hindi, may hangganan ang bawat tao at alam ng Diyos ang hangganan mo. Alam ng Diyos ang araw kung kailan ka mamamatay. Hindi ang COVID ang magdidikta, kundi si Lord pa rin. Hallelujah! Hallelujah! Kaya po, sabihin po natin sa ating mga sarili, ako'y inaalagaan ng Diyos. Ako'y inaalagaan ng Diyos. Sige po, sabihin po natin, ako'y inaalagaan ng Diyos. Ako'y inaalagaan ng Diyos. Hindi po, si Satan wala po yung magagawa kung tayo'y binabakuran ng Diyos. Amen ba yun? Amen. Walang magagawa si Satan kung tayo'y bakod, kung tayo'y balot ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi ang COVID. Kaya hindi po ako natatakot. Kasi alam ko, ang Diyos pa rin ang may sakdal ng lahat ng bagay. Siya pa rin ang may kontrol ng buhay ko. Siya pa rin ang alam niya kung hanggang saan ako. Hindi ko na, sino ba makakapagsasabi na ako'y buhay bukas? O ikaw ay buhay bukas. Sino ba makakapagpadagdag ng ating buhay pa kung talagang hanggang doon na lang tayo? Mhm. Kaya nga, sa bawat isa sa atin, kailangan magpabakod tayo sa Panginoon para alagaan tayo ng Diyos. Katulad ni Job, talagang kahit anong nangyari, kahit ano, nung una pa man, talagang nagkakaroon siya ng delight sa Panginoon. Idinidelight niya yung kanyang sarili sa Diyos. Kumbaga, umaattend pa rin siya ng gawain ng Panginoon kahit na may COVID. Umaattend pa rin siya ng online. Amen? Kahit na nasa bahay lang. Praise the Lord. Hallelujah. Napakahalaga po noon. Ano po ang purpose ng Lord kung bakit may COVID-19? Natanong niyo po ba yan? Ano ba ang purpose ng Lord kung bakit may COVID-19? Ang purpose po ng Lord, number 1, to repent our sin. Mag-repent po tayo. Alam niyo, kaya sa buong mundo nangyayari ito? Dahil alam ko, gusto ng Panginoon na magsisi ang lahat ng tao. Bumalik sa Diyos ang lahat ng tao. Pagkakataon na natin na lumapit sa Panginoon sa mga panahong ito. Alam niyo mga kapatid, dapat siya yung una eh. Hindi siya tira-tira ng oras niyo. Amen? Amen. Siya yung una. Siya yung bigyan niyo ng panahon, mga kapatid. Sabi po sa Luke 13:1-5, tingnan po natin itong pangyayaring ito, na kung saan ay sabi po dito, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sabi po sa verse 2, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi, sabi ng verse 3. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong kasalanan, mapapahamak din kayong katulad nila. Amen. Nakuha niyo po mga kapatid? Yun? Amen. Na kung saan ay sinasabi kung magsisisi kayo, kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan, mapapahamak din daw din tayo. Katulad nila. Magkakaroon din tayo ng COVID. Kumbaga, hallelujah. Sabi po sa verse 4, ang 18 namatay na mabagsakan ng tore sa silo, ay akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran
ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo katulad nila. Amen. Kaya po mga kapatid, intindihin po natin ang pangyayari sa ating buhay, hindi ang ibang tao. Mhm. Wag natin isipin, ano ba nangyari sa Brazil? Kasi ganun sila eh. Ganun sila. Anong nangyari sa Pilipinas? Kasi ganito sila, ang titigas ng ulo nila. Hindi. Sabi nila, hindi daw, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Mhm. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon sa atin, tayo muna, isipin nyo, huwag kayong makipag-chismisan dyan. Isipin nyo yung sarili nyo. Kayo ba'y nagsisisi ng taos-puso na tinatalikuran nyo ang inyong kasalanan? Mhm. Ito yung purpose ng Lord eh. Ito ang gusto ng Diyos. Magsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan. Repent our sin. Sabi doon, may bumagsak na tore. Huwag nang bumagsak na tore ang isipin nyo. Sabi ng Panginoon dito, kayo mismo isipin nyo. Kung yan ang iisipin nyo, hindi ang pagsisisi na talikdan ang inyong kasalanan, hindi kayo patatawarin. Amen. Kaya ang mahalaga mga kapatid sa bawat isa sa atin, magsisi tayo para hindi tayo mapahamak. Amen? Amen. Magsisi tayo. Huwag nating isipin yung sila ganito, o sila ganon. Ang gawin natin, magpakumbaba tayo sa Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. This is the Word of God. Itama natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Amen. Itama natin ang sarili natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Dahil naniniwala po ako, ito po yung layunin ng Panginoon dito sa COVID na ito. Kaya ipinahihintulot ng Diyos ang COVID na ito para lalo tayong lumapit sa Kanya. Huwag po tayong, itong COVID na ito, ito'y habag ng Diyos. Bakit ko sinabing habag? Ito'y awa ng Diyos. Habag ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon sa bawat tao, lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Lagi tayong manalangin. Talikdan natin ang ating mga kasalanan. Hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Yan po ang purpose ng Panginoon. Kaya may COVID. Para mamulat tayo. Para malaman natin kung anong tama at mali. Ano ba dapat gawin? Bakit may COVID na ito? Ano ba? Lord, ano bang purpose mo? Bakit may COVID? Bakit pinahihintulot mo ito? Alam ko na, parang maligtas ako sa kapahamakan na ginagawa ng dyablo. Gusto ng Panginoon sa bawat isa, mag-isip-isip tayo mga kapatid. Amen? Amen. Mag-isip-isip tayo mga kapatid. Ito po'y biyaya ng Diyos sa atin. Ginigising tayo ng Diyos. Hallelujah! Baka tayo patulog-tulog lang dyan. Alam niyo po mga kapatid, totoo po ang langit. Amen. Totoo po ang impyerno. Amen. Kaya kung tayo hindi magre-repent, sabi nga ng Panginoon, repent for the kingdom of heaven is near. Sabi po yan sa Matthew 3 verse 2. Repent for the kingdom of heaven is near. Malapit nang dumating ng Panginoon. At dito po ako magtatapos. What is the purpose of God in COVID-19? Humble yourself to God. Napansin ko po kung bakit hindi lumalapit ang mga tao sa Diyos o kinikilala hindi nila kinikilala ang Panginoong Diyos. Alam niyo po, napansin ko po, may kayabangan din ng tao eh. Ayaw magpakumbaba. Ito na sinasabi ng Panginoon sa lahat ng tao. Pero, hindi pa rin. Wala pa rin pakikinig. Hello? Amen. Hindi pa rin nakikinig. Talagang hindi pa rin tumatalima. Hindi pa rin sumusunod sa Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon ay tayo po ay magpakumbaba sa Kanya.
Ang ibig po sabihin nagpapakumbaba, yung nakikinig po tayo ng salita po ng Panginoon. Pinahihintulot po ng Diyos ang sakit nito para po tayo'y magpakumbaba sa Panginoon. Marami po nag-share ng salita ng Diyos sa panahon pong ito. Marami nag-share ng salita ng Diyos. Pero binabaliwala lang po ng mga tao. Amen. Attend ka! Pumunta ka sa gawain ng Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Hindi sa mabubuting gawa na nakukuha ang kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi pa rin. Anong tawag mo doon? Nagmamalaki. Ito na nga, salita na ng Panginoon, sinasabi na sa bawat tao eh. Hindi lang po dito yon. Sa buong mundo, sinasabi ko po. Marami, ang yayabang. Akala nila ang impyerno hindi totoo. Hindi nila pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, yung mayaman, ano nangyari sa mayaman? Nandun sa Hades at si Lazaro nasa kanang kamay, kanang tabi ng ni amang Abraham. Mas mahalaga po, nagpapakumbaba po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Magpakumbaba po tayo sa sinasabi po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. I-take po natin itong seriously sa ating mga buhay. I-take po natin yung salita ng Diyos. Yun ang makakapagbigay sa atin ng ginhawa. Yun ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi naman po, once you're saved, you're saved. No! That's not true. Amen. Ang sinasabi, if you want to save, you need to have a fear in the Lord. Magkaroon tayo ng fear and trembling sa Panginoon. Magkaroon tayo ng panginginig at takot sa Panginoon na tayo'y manalangin, hanapin natin ng Diyos, talikdan ang ating mga kasalanan. Amen? Amen. Yun po ang purpose ng Diyos kung bakit po nagkakaroon ng COVID-19. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos po, kaya po hindi pa dumadating ang Panginoon. Ito'y plano pa lang ng Panginoon. Itong COVID-19 na ito, plano to ng Diyos para magbalik loob ang mga tao sa Diyos. Amen. Ano nyo, may habag pa rin, habag ito ng Panginoon eh. Pinahintulot niya to. Anong gusto ninyo? Dumating ng Panginoon, ay ang dami pang hindi nananampalataya. Eh, siksikan na nga sila dun sa impyerno. Di ba? Sabi ng Panginoon siguro, dito sa langit, malaki ang lugar na ito. Fresh air. Fresh air. Ang bango-bango mo araw-araw. Grabe. Parang ayaw pa ng mga tao. Nagmamalaki pa ang tao. Alam ko na to. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan. Yung salitang yan. Hindi lang po dapat alam. Dapat sinasagawa mo. Amen. Hindi mo lang, hindi lang nandito, kundi nandito. Pag nasa puso mo, mahal na mahal mo ang salita ng Diyos. Amen. Kaya mahalaga mga kapatid, ipinahintulot ng COVID ng Panginoong ito para may maligtas pang mga tao. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Mahalaga po, we need to seek God in our life. Amen. Mahalaga po yun mga kapatid, na kung saan ay darating ang araw, darating ang panahon na kung saan ay darating ang Diyos, sasabihin natin, ay sayang, hindi ako nakasama. Kaya ngayon pa lang, binibigay na yung COVID-19, dahil may habag ang Panginoon, magsisi ka na. Mag-humble ka na sa Panginoon. Dito, panandalian lang lahat ng bagay na ito. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nagpapako ang Panginoong Hesus sa bundok ng Kalbaryo para ang lahat ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang ang tao talagang matigas ang ulo.
Katulad noong unang panahon. Sabi kay Noah, gumawa ka ng bangka na malaki para sa mga tao. Sabihin mo ang salita ko. Anong ginawa ng mga tao? Hindi nakinig kay Noah. Tinawanan pa siya. Parang katulad na, tinatawanan tayo. Ay, kukunti yan. Ay, bakit ganyan? Ay, kayo na lang dyan. Parang ganun no? Ano nangyari? Bumaha. Nalunod silang lahat. Hindi sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong gusto nyo? Ditong panandaliang ito o sa buhay na walang hanggan? Diba? Naisin na po natin yon. Naisin na natin, ilagay natin sa ating isip at sa ating puso na paglilingkuran ko ang Diyos man. Ako'y mag-humble sa Panginoon. Ako'y mananalangin sa Diyos. Ako'y hahanapin ko ang Panginoon at tatalikdan ko ang aking mga kasalanan. Excuse me po. Hallelujah. Yun po ang mahalaga mga kapatid. Kailangan po sa bawat isa po sa atin na magkaroon ng pagsisisi at talikdan ng ating mga kasalanan. At ang pangalawa po ay tayo po ay patuloy na mag-humble sa Panginoon. Yung humble po, yung talagang nakikita ng Diyos na ikaw ay talagang sumusunod. Sumusunod is better than obey than sacrifice. Amen. Pagdating ng araw, umobey ka na ngayon. Sumunod ka na ngayon. Baka sa susunod na panahon ay dumating ang Panginoon na makitaan ka ng hindi ka makakasama sa kalangitan. Amen? Amen. Kaya mahalaga sa bawat isa sa atin mga kapatid, tulungan nyo ang inyong mga sarili na manaig sa inyo ang salita ng Diyos. Manaig sa inyong isipan ang pinagagawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Tayo po'y magpakumbaba, manalangin, hanapin ang Panginoon at talikdan po natin ang ating mga kasalanan. Amen po ba yan mga kapatid? Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na amin po narinig. Salamat po, Panginoon, sa iyong habag at awa sa amin, Panginoon, na kung saan itong COVID-19 na ito, Panginoon, ay pinahintulot mo upang kami po, Panginoon, ay patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon, at hindi mawala sa iyong harapan. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na kung saan ang isipin po namin, Panginoon, yung aming mga sarili, Panginoon, kung saan po kami pupunta, Panginoon. Huwag po namin isipin ang mga nangyayari, Panginoon. Mas lalo namin isipin, Panginoon, yung buhay po namin, Panginoon, kung saan po pupunta. Panginoon, kaya po, Panginoon, dalangin ko po, Diyos, na patuloy mo kaming turuan ng iyong salita at patuloy niyo kaming makita mo po sa amin, Panginoon, ang pagsisisi at pagpapakumbaba sa aming buhay. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka at sambahin. At nawa po, Panginoon, hallelujah, hallelujah, maratnan mo kami, Panginoon, na nagpapatuloy, na gumagawa, Panginoon, at sumusunod, Panginoon, ng iyong salita. Lord, salamat po, purihin ka at sambahin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos.